Yaya lang yan. Huwag mo siyang isama sa family photo. Malakas at matinis na sigaw ni Selena habang nag-aayos sa mga piling bisita at kamag-anak sa napakalawak na veranda ng Grand Alcantara Estates. Ang boses niya, nasanay sa pag-uutos at tila laging may reverb sa bawat sulok ng mansyon, ay pumunit sa tahimik at maaliwalas na umaga. Ang mga board member at piling kaibigan ng pamilya na nakasuot ng pang-okasyong kasuotan ay nagtinginan. Baka madumihan pa ang mga damit natin ng amoy palengke at alikabok sa labas ng gate. Dagdag pa ni Selena, sabay tawa ng mapang uyam. Marami sa mga naroon ang sumabay sa kanyang pagtawa. Tila isang koro ng mga taong may mataas na tingin sa sarili. Sa likod ng eksena, tahimik lamang si Mara. Nakasuot ng puting blusa at maitim na palda. Hawak niya ang isang tray na puno ng baso ng palamig at juice para sa mga guest. Ang kanyang mga mata, na hindi lumingon o nagpakita ng reaksyon, ay nagtatago ng 1,000 emosyon. Hindi siya nagreklamo, ni hindi siya umalma. Sa bawat pagtapak niya sa marble na sahig, nadarama niya ang bigat ng bawat salita, ngunit alam niyang kailangan niya itong tiisin. Sa sandaling handa na sana siyang umalis at bumalik sa kusina, ngumiti ang photographer at sumenyas. Pasensya na po, Ma'am Selena, ngunit may isa pa pong bisita na hinihintay. Ang mahalaga po sa framing ng larawan, sabi ng photographer. Sino pa? Hindi ba't kumpleto na ang lahat ng miyembro ng Alcantara? Tanong ni Selena na inayos pa ang designer dress niya. Bago pa makasagot ang photographer, humakbang si Mara, ang yaya palayo. Ngunit muli siyang napako sa kinatatayuan nang magsalita ang propesyonal. Pasensya na po, pero siya po pala ang tunay na anak na may-ari ng mansyon. She is the true heir. Seryosong dagdag ng photographer habang may papalapit pa raw na isang bisita. Ngunit sa pagkaantala, tila hindi pa yon ang tamang oras. Si Mara ay nanatiling yaya. Tila natuyo ang laway ni Selena sa kanyang bibig sa biglaang pahayag. Ang tagpong iyon, kahit naguluhan ang lahat, ay nagbigay ng kislap ng pag-asa sa dibdib ni Mara. Matagal na rin mula nang huli siyang tumuntong sa lugar na ito. Ang Grand Alcantara Estates, isang napakalaking mansyon na napapalibutan ng matatayog na puno at marmol na rebulto. Dati, tinatawag pa siyang Annabel, ang prinsesang anak ni Don Julian Alcantara. Ngunit ngayon, bumabalik siyang walang titulo, walang karapatan, at may bitbit lamang na pangalan sa papel, Yaya Mara. Bumaba siya sa van, dala ang maliit na backpack. Inayos ang kanyang puting polo, itim na palda, at simpleng goma sa buhok. Mukhang yaya, mukhang ordinaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay mata ng isang taong may seryosong layunin. Hindi aksidente ang pagbabalik na ito. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng matandang mayordoma, si Manang Linda. Si Manang Linda, na noong bata pa si Mara, ay naging katuwang na sa bahay. Mara? Mahinang bulong ng matanda, bakas ang gulat at galak sa mga mata. Ikaw nga ba ito? Pagbalik mo, bakit sa ganitong paraan pa? Ngumiti si Mara. Ako nga po, Manang Linda. Mahaba pa po ang kwento. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Sa halip, niyakap siya ng mahigpit. May kung anong lungkot at pag-aalala sa yakap na iyon. Tila sinisiguro lang na totoo ang muling pagbabalik niya. Ipasok na kita kaagad, ha? Naghihintay na si Don Julian sa silid niya. Mahina na siya. Hindi na nakakapagsalita simula ng tamaan ng stroke. Paliwanag ni Manang Linda habang inaakay siya papasok sa loob ng bahay. Tahimik lamang si Mara. Sa bawat pagtapak sa marmol na sahig, bumabalik ang mga alaala. Mga araw ng kasiyahan, ang tawa ng kanyang yumaong ina, si Elisa, at ang malalambing na yakap ng ama tuwing uwian. Ngunit wala na ang lahat ng yon. Ang mansyon ay parang lumang teatro ngayon. Maganda sa paningin, ngunit may tagong kalungkutan. Pagdating nila sa master's bedroom, binuksan ni Manang Linda ang pinto.
Naroon sa gitna ng malalambot na kumot at malalaking unan, nakahiga si Don Julian, payat, maputla, at tulala. Nakatingin sa kisame na parang may minamasdan na wala namang nandoon. Don Julian, marahang tawag ni Manang Linda. Narito na po ang bagong mag-aalaga sa inyo. Humakbang si Mara palapit. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ng ama. Hindi siya nagsalita. Wala siyang pinakita, kundi ang banayad na ngiti ng isang taong bumalik sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na tanong na bumubulong. Bakit hindi niya ako tinawag bilang anak? Bakit sa ganitong paraan pa ako muling nakabalik sa mansyon? Napansin niyang bahagyang kumislot ang kamay ni Don Julian. Parang sinubukan nitong igalaw ang daliri, ngunit agad ring nanatiling walang galaw. Madali po kayong makikilala rito bilang yaya. Hindi ko na sinabi sa iba kung sino ka talaga. Pabulong na nadagdag ni Manang Linda habang inaayos ang una ng matanda. Mas makakabuting obserbahan mo muna ang lahat, Mara. Marami nang nagbago. Hindi na safe ang bahay na ito. Tumango si Mara. Hindi pa siya handang humarap sa buong katotohanan, ngunit malinaw sa kanya, hindi aksidente ang pagbabalik niya. May bahagi sa kanya na hinihila ng kutob. May hindi tama, may kulang, may tinatago ang mansyon. Habang pinapalitan niya ng socks at damit ang ama, napansin ni Mara ang isang matandang larawan sa mesa. Larawan nilang tatlo, si Don Julian, ang kanyang yumaong ina, Elisa, at siya bilang batang babae. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bahid ng kalungkutan sa mga mata ng kanyang ama sa litrato. Pagkatapos ng serbisyong yon, lumabas siya sa silid. Nang makabalik siya sa silid na inihanda para sa kanya sa servants' quarters, naupo siya sa kama at binuksan ang zipper ng backpack. Sa ilalim ng mga damit, may nakatagong maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang lumang bracelet na regalo sa kanya ng kanyang ina. Ang newspaper clipping tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina sa isang aksidente at isang sulat na may sulat kamay ni Don Julian. Hinawakan niya ang sulat. Binasa sa isipan ang nakasulat. Huwag kang matakot sa katotohanan, anak. Balang araw, babalik ka sa kung saan ka nabibilang. At heto na nga siya. Ang yaya na nagbabalik. Hindi para magsilbi, kundi para hanapin ang katotohanan at iligtas ang kanyang ama. Maaliwalas ang umaga sa Grand Alcantara Estates, ngunit para kay Mara, may bumabagabag sa kanyang dibdib. 2 araw na siya sa mansyon bilang bagong yaya, ngunit hindi pa rin siya pinahihintulutang makausap ng matagal ang kanyang ama. Bawat paglapit niya sa silid, lagi siyang nasasalubong ng mahinang, "Sandali lang! Mamaya na muna," mula kay Manang Linda, o kaya na may nakasarado ang pinto sa utos daw ni Selena. Habang nag-aayos siya ng mga pillowcase sa veranda, isang grupo ng mga kasambahay ang mabilis na nagkalat at naghanda ng kape at tinapay. Isang mamahaling sports car ang tumigil sa driveway. Lahat ay nag-ayos ng postura at ang ilan ay agad na yumuko bilang pagbati. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babae. Mahaba ang wavy na buhok, naka-designer shades at suot ang kulay puting bestida na tila isasali sa fashion show. Makinis ang balat, halatang sanay sa mga mamahaling spa at kahit umaga pa lang, tila may cloud ng pabango na umaalingasaw sa buong paligid. "Oh my! Late na ako sa brunch!" Bungad ni Selena habang papasok sa hallway. Lumapit agad si Manang Linda at magalang na yumuko. "Ma'am Selena, magandang umaga po." "Nasaan na yung yaya ng asawa ko?" tanong ni Selena. Sabay tanggal ng shades. Nakita ang mapupulang labi at matatalim na mata na tila may laser focus. Narinig ni Mara ang tinig mula sa veranda at sumilip sa hallway. Tumama agad ang tingin sa kanya ni Selena. Saglit na katahimikan, pagsusuri, paghuhusga. "Ah, ikaw pala ang bagong yaya?" tanong ni Selena na halos mahimig sa pagdududa. "Opo ma'am, ako po si Mara."
Magalang na sagot niya. Lumapit si Selena at pinagmasdan siya ng malapitan, tila may hinahanap na dumi o kakulangan. Mukha kang masyadong malinis para maging yaya. Marunong ka bang maglampaso? Magpalit ng diaper. Hindi ka ba maselan sa amoy ng matanda? Sunod-sunod na tanong ni Selena na tila naghihintay na magkamali siya. Napakagatlabi si Mara, ngunit pinanatili ang respeto sa tono. Handa po akong gawin ang lahat ng trabaho ko, ma'am. Good, sagot naman ni Selena, ngunit may ngisi sa labi. Pero tandaan mo, yaya ka lang dito. Huwag kang magiging feeling close sa kahit sino, lalong-lalo na sa asawa ko. Kailangan exclusive ang serbisyo ng yaya, hindi social climber. Nanlamig si Mara sa salitang yon. Asawa? Oo nga pala. Ang babae sa harapan niya ngayon ay legal na kabiyak ng kanyang ama. Mas bata, mas agresibo, at may kapangyarihang ginagalang ng lahat sa mansyon. Ito ang legal reality na kailangan niyang harapin. Pagdating ng hapon, tinawag si Mara upang magdala ng merienda sa garden, kung saan nagtitsa si Selena kasama ang ilang socialite na bisita. Agad siyang sumunod, dala ang tray ng tsaa at mga biscuit. Yaya, ingatan mo yan. Baka matapunan mo ang lubutan ko. Sarkastikong sabi ni Selena nang papalapit na siya. Napatingin sa kanya ang mga bisitang babae. Pawang mga sosyal, halatang hindi taga rito. May isa pang tumawa ng malakas. Mukhang hindi naman marunong magserbisyo ang bagong yaya mo, Selena. Baka masanay pa yan sa aircon kaysa sa pawis at amoy ulam. Taimtim lang na naglagay si Mara ng tsaa sa mga tasa na hindi siya lumingon o umimik. Mabuti naman at hindi ito masalita. Bulong pa ng isa. Hindi tulad ng huling yaya mo na akala mo kung sinong VIP. Kung may VIP man dito, ako yon. Single ni Selena. Ako ang legal na asawa. Ako ang pinakasalan. Kaya kung may magtatanggal ng tao sa bahay na to, ako yon. Narinig ni Mara ang lahat. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Alam niyang kailangan niya munang magmasid at hintayin ang senyales ng kanyang ama. Kinabukasan, nagtaka siya nang hindi na naman siya pinayagang magdala ng pagkain kay Don Julian. May order daw po si Ma'am Selena, sabi ni Manang Linda, na nagbigay ng pagkain sa nurse na si Daisy. Gusto raw niyang nurse lang ang humahawak sa pagkain ng Don. Baka raw kasi may contamination. Bumigat ang dibdib ni Mara. Bakit ganoon? Ayaw ba niya talagang may ibang makalapit kay Papa? Isang gabi, habang inaayos niya ang mga labahin sa likod ng bahay, lumapit sa kanya si Lolo Ben, ang matandang driver na matagal na sa pamilya. Mag-ingat ka? Iha, mahinang sabi nito. Hindi lahat ng nangitang-ngiti ay totoo sa bahay na ito. Napatingin si Mara sa matanda na mabilis ring lumayo matapos sabihin iyon. Hindi na siya nagtanong, ngunit malinaw na ang pakiramdam niya ay hindi maling kutob lamang. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang trato sa kanya ni Selena. Pinalilipat-lipat siya ng trabaho. Isang araw sa laundry, isang araw sa garden, at minsan, kahit sa bodega, siya pinagtatrabaho. Minsan ay pasigaw, minsan ay may kasamang insulto. Yaya, sa susunod suotin mo yung hindi amoy suka ng palengke. Ha, nasusuka ako sa luma mong pabango? Sabay tawa ng mga kasamang bisita. Ngunit nanatili si Mara sa kanyang katahimikan. Alam niya ang papel niya ngayon. Hindi bilang prinsesa, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tahimik na mata sa likod ng bawat anino. Ang bracelet na bigay ng kanyang ina ay mahigpit niyang hinawakan. At habang pinagmamasdan niya si Selena, na abala sa pagpapasikat sa mga bisita, unti-unti nang nabubuo sa isipan niya ang isang tanong na ngayon ay isa ng malalim na kombiksyon. Ano ang tunay na dahilan kung bakit ayaw siyang mapalapit sa kanyang sariling ama? Ito ba ay dahil lang sa inggit? O may mas malalim at mas madilim na lihim na itinatago ang mansyon na konektado sa kalagayan ni Don Julian? Umagang-umaga pa lang, abala na ang lahat sa Grand Alcantara Estates, ang malawak na garden
ay pinalamutian ng mga bulaklak para sa susunod na event at ang mga kasambahay ay naglilinis. Si Mara, gaya ng nakagawian, ay tahimik na naglilinis sa master's bedroom ni Don Julian. Habang pinupunasan niya ang mga muebles, hindi niya maiwasang mapatingin sa matandang lalaki sa kama. Payapang nakahiga, nakatitig lamang sa kisame. Walang reaksyon sa paligid. Ilang araw na siyang narito at bagamat naroon siya upang magsilbi bilang yaya, pakiramdam niya ay hindi siya basta tauhan lang. Parang may mission siyang kailangang tapusin. Pagkatapos magwalis, napansin ni Mara ang maliit na medicine box sa bedside table. Maayos ito sa unang tingin, ngunit may kaunting bahid ng alikabok sa gilid. Hudyat na matagal na itong hindi naaayos ng mabuti. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kahon. Hindi niya planong mag-usisa, ngunit isang malakas na kutob ang bumubulong sa kanya. Parang may mali. Binuksan niya ang takip. Sa loob ay may ilang bote ng gamot na kaayos sa isang linya. Maingat ang pagkakasunod-sunod. May label na para sa blood pressure, maintenance, vitamins. Ngunit may isang boteng tumawag sa pansin niya. Ito'y walang tatak ng kumpanyang pamilyar sa kanya. Ang label ay simple lang, puti, itim ang print at mukhang bagong dikit. Tiningnan niya itong mabuti. Ang pangalan ng gamot ay Neurolex. Hindi niya pa ito narinig kahit kailan. Bumuntong hininga siya at binuksan ang takip. Agad sumingaw ang kakaibang amoy. Hindi katulad ng tipikal na amoy ng tableta. Medyo masakit ito sa ilong at may halong kemikal na tila nakakasulasok. Napakunot ang noo ni Mara. Bakit ganito ang amoy nito? Kinuha niya ang isang tableta mula sa loob at tiningnan. Walang tatak. Plain white tablet. Wala ring serial code o marka na kadalasang mayroon ang tunay na gamot. Bakit walang manufacturer? Bakit walang expiry date sa label? Maingat niyang ibinalik ang tableta at isinara ang bote. Tiningnan niya ang iba pang gamot sa kahon. Lahat ay may tamang packaging, label, at isa lang ang kahina-hinala. Hindi pa siya sigurado kung anong ibig sabihin nito, ngunit malinaw sa kanya, may hindi tugma. Nagpatuloy siya sa paglilinis, ngunit hindi na nawala sa isip niya ang kakaibang amoy ng gamot. Habang pinupunasan niya ang bintana ng silid, lumingon siya kay Don Julian. Tahimik pa rin ito, ngunit may bahagi ng kanyang kalooban na nagsasabing hindi ito basta normal na sitwasyon ng isang stroke patient. Parang may nagpapanatili sa kanya sa ganitong kalagayan. Lumipas ang ilang oras. Tinawag siya ni Manang Linda sa kusina upang tumulong sa paghahanda ng merienda para kay Selena at sa mga bisita. Habang hinihiwa niya ang prutas, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang gamot na Neurolex. Manang Linda, mahinang tanong niya. Alam niyo po ba kung anong mga gamot ang iniinom ni Don Julian noon pa man? Nagkibit balikat si Manang Linda. Ako? Naku? Hindi ko na alam ngayon. Si Selena na raw ang bahala roon. Sabi niya, may sariling doktor at gamot na binibigay. Bakit? May napansin ka ba? Ah, wala naman po. Nagtataka lang, sagot ni Mara. Iwas sa masyadong pagtatanong. Pagbalik niya sa kanyang silid, muling bumalik ang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang maliit na notebook at ballpen at doon isinulat ang kanyang napansin. Neurolex, walang tamang label, kakaibang amoy. Walang tatak o serial sa tableta. Walang expiry date. Si Selena ang may hawak ng lahat ng gamot. Pinagmasdan niya ang papel. Maaaring tsamba lang. Maaaring legit na gamot ito. Pero maaaring hindi rin. At kung hindi ito legal na gamot, sinong nagbibigay nito kay Papa? At para saan talaga? Kinabukasan, sinubukan niyang makiusap kay Nurse Daisy habang inaasikaso ang IV ni Don Julian. Nurse, maingat niyang tanong, pwede ko bang malaman kung sino po ang attending physician ni Don Julian ngayon? Aha, tila nabigla ang nurse. Si Dr. Cruz, pero bihira lang siyang dumalaw. Karaniwan, tinatawagan lang siya ni Ma'am Selena para sa instructions. Hindi na muling nagtanong si Mara.
Ngunit ngayon ay mas malinaw na. Ang kontrol sa gamot at treatment ng kanyang ama ay hawak ni Selena. Habang pinapalitan niya ang kumot sa silid, tiningnan niyang muli ang medicine box. Nandoon pa rin ang Neurolex. Wala pa ring ibang nakapansin. Pero siya, ang tahimik na yaya, ay nakakita na. At sa paningin niyang yon, nagsimula ng mabuksan ang mas malalim na sikreto sa loob ng mansyon. Tahimik sa labas, ngunit maingay sa tinatagong kasinungalingan. Ang kaba niya ay hindi na lang dahil sa sitwasyon ng ama, kundi dahil sa pagdududa na may krimen na nangyayari. Maliwanag ang araw, ngunit tila may mabigat na ulap sa dibdib ni Mara habang naglalakad siya paakyat sa master's bedroom ni Don Julian. Hawak niya ang basket ng malinis na damit, ngunit higit pa sa pag-aalaga ang dahilan ng kabog sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kakaibang gamot na nakita niya kahapon. Ang Neurolex, ang amoy, ang label, at ang pagka-plastic ng presensya nito sa drawer. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng mahinang tunog ng monitor ng vital signs. Si Don Julian ay nakahiga pa rin, tulala, at tila walang pakiramdam sa paligid. Ngunit sa loob-loob ni Mara, alam niyang hindi ito basta koma. May diwa pa ring nakatago sa likod ng mga mata ng kanyang ama. "Magandang umaga po, Don Julian." Mahinang bati ni Mara habang inilalapag ang basket ng damit sa gilid. Walang sagot, gaya ng dati. Kumuha siya ng malinis na labakara at nagsimulang punasan ng marahan ang noo ng matanda. Isa-isa niyang tinanggal ang lumang suot at dahan-dahang pinalitan ng malinis na pangitaas. Habang tinatali niya ang baton sa pangitaas, napansin niyang may kumikislap na luha mula sa gilid ng mata ni Don Julian. "Papa," tawag niya. Halos hindi niya napansin ang sariling tawag. "Okay lang po ba kayo?" Marahan niyang pinunasan ng luha gamit ang tissue. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla niyang naramdaman ang bahagyang pagkilos ng isang daliri ng matanda. Napapitlag siya. Napatingin siya agad sa kamay nito. Ang hintuturo ng kaliwang kamay, bahagyang kumislot, hindi tuluyang gumalaw, ngunit malinaw na may sinadya ang kilos. "Papa, nakakarinig po ba kayo?" Tanong niya na halos pabulong. Pinagmasdan niya ang mukha ng ama, nakadilat, ngunit tila may pilit ipinapahiwatig. Napalunok si Mara. Muling kumislot ang daliri at ngayon ay tila mas mariin. Hinawakan ni Mara ang kamay ng kanyang ama. "Kung may gusto po kayong ipahiwatig, igalaw niyo lang po ang daliri niyo, kahit kaunti lang." Ilang segundo ang lumipas, walang galaw. Ngunit bigla, muling kumibot ang daliri. Minsan, dalawa. Tumigil. Ibig sabihin, oo. "May gusto kayong sabihin?" Mahina niyang bulong. "Ano po yun? Hindi po ba kayo ligtas?" Hindi siya pinansin ng katahimikan, ngunit ang kabog ng kanyang dibdib ay tila sumisigaw ng kumpirmasyon. "Oo, Mara, may nangyayari." Tumayo siya. Lumapit sa drawer at muling sinulyapan ang medicine box. Nandoon pa rin ang boteng may kahina-hinalang laman. Muli niyang binuksan at naamoy ang parehong matapang na amoy. Binalik niya agad at sinarado ang drawer. Huminga siya ng malalim. Tumalikod at lumapit muli sa kama. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan." Bulong niya habang tinatakpan ng kumot ang katawan ng ama. Pero habang ginagawa niya ito, muling pumatak ang luha ni Don Julian. Tahimik, mabigat. Parang panaginip ito para sa kanya, naisip ni Mara. Pero sa panaginip, madalas may sinusubukang sabihin na hindi maipahayag sa salita. Mula sa kinaroroonan, tila bumulong ang paligid. Hanapin mo ang katotohanan. Lumabas siya sa silid na may bagong bigat sa dibdib, ngunit sa halip na takot, determinasyon ang pumalit. Ngayong alam niyang may kamalayan ang kanyang ama. Kahit hindi ganap, mas lumalim ang pangangailangan niyang tuklasin kung anong nangyayari sa loob ng mansyon. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niya si Manang Linda na nag-aayos ng bagong delivery ng mga gamot. "Manang, saan po ba galing ang mga gamot ni Don Julian?"
Maingat na tanong niya. Karaniwan, galing sa reseta ni Dr. Cruz, tapos pinapadeliver na lang ni Ma'am Selena. Sagot naman ni Manang Linda habang inaayos ang ilang bote. Hindi po ba kayo nagtataka kung minsan ay parang iba ang packaging ng mga gamot? Tanong ni Mara. Pilit na huwag magpakita ng labis na pagdududa. Napatingin sa kanya si Manang Linda. Hindi ko gaanong napapansin pero may ilang bote na hindi ko kilala noon. Minsan, iniiwan ni Ma'am Selena sa drawer. Ako na lang ang naglalagay sa tray. Tumango si Mara. Manang, sa tingin niyo po ba ligtas pa si Don Julian sa bahay na ito? Hindi agad sumagot si Manang Linda. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Mara ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mukha. Basta mag-iingat ka, iha. Bulong ng matanda. May mga bagay na mas mabuting hindi hinahayaang makalabas. Tumango si Mara. Pero may mga bagay din po na hindi dapat nananatiling lihim. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinulat niya sa notebook. Don Julian. May reaksyon, may luha, may pagkilos ng daliri. Parang gustong magbigay ng babala. Kailangan kong simulan ang pagtuklas sa buong katotohanan. Sa labas ay naroon pa rin ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa puso ni Mara, gising na ang mission. At hindi na siya hihinto hanggat hindi niya natutukoy kung anong bangungot ang tunay na bumabalot sa kanyang ama. Mainit ang hapon sa Grand Alcantara Estates nang mapansing wala si Selena sa mansyon. Abalang mga tauhan sa paglilinis ng garden matapos ang pagtitipon noong nakaraang araw, ngunit kapansin-pansing tahimik ang buong bahay sa loob. Si Mara ay abala sa paglalampaso ng hallway malapit sa opisina ni Don Julian nang mapadaan si Manang Linda. Umalis si Ma'am Selena, may pupuntahan daw na urgent meeting sa labas. Bulong nito. Napakunot ang noo ni Mara. Alam niyo po ba kung saan? Hindi raw sinabi. Basta nagmamadaling lumabas kanina, may dalang brown envelope. Hindi na nagtanong pa si Mara. Ngunit sa isipan niya, agad niyang naalala ang Neurolex sa drawer ng kanyang ama, ang mga kahina-hinalang tableta, at ang usapan ng mga kasambahay tungkol sa mga utos ni Selena. May koneksyon kaya ito sa urgent meeting? Habang sinasariwa ang mga huling araw, naalala rin ni Mara ang pangalan na madalas banggitin ni Nurse Daisy. Dr. Leo Cruz, ang family doctor ng Alcantara. Si Dr. Cruz ay bihirang magpakita, isang private physician na dati raw malapit kay Don Julian. Ngunit nitong mga huling taon ay tila kay Selena na lang siya direktang sumasagot. Sa kabilang dako ng syudad, isang itim na sasakyan ang huminto sa isang maliit ngunit eleganteng klinik na may nakalagay sa pinto. Dr. L. Cruz, Internal Medicine and Neurology. Bumaba si Selena, suot ang dark sunglasses at may dalang clutch bag. Sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. Ma'am Selena, nasa loob po si Dr. Cruz, inaabangan na kayo. Pagpasok sa opisina ng doktor, agad niyang iniabot ang envelope. Doc, ito ang sinasabi kong revised dosage form. Gusto kong mas mapabilis ang epekto. Pinagmasdan ni Dr. Cruz ang laman ng envelope. May mga printed na reseta, instructions, at ilang pahina ng laboratory results na pawang hindi niya ang may lagda. Selena, masyado na itong delikado. Anya, sabay baba ng papel? Hindi ako pwedeng magbigay ng pampabilis ng brain shutdown, lalo't wala ng pirma ni Don Julian sa kahit anong medical directive. Doc? Malamig ang tinig ni Selena. Hindi ko kailangan ng sermon. Kailangan ko ng kooperasyon. Matagal mo nang alam kung ano ang totoo. Hindi ba't ikaw din naman ang unang pumayag na baguhin ang maintenance dose niya noong 1 taon? Hindi agad nakasagot si Dr. Cruz. Tumayo si Selena at lumapit. Hindi ba't sinabi mo noon, hopeless case na si Julian? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing wala nang silbi ang buhay niya na hindi na siya babalik sa dati? Ang sinabi ko ay medically improbable. Hindi ibig sabihin ay ganap na impossible Lalo na't may kakaiba sa mga results niya. Paliwanag ni Dr. Cruz, tila may pag-aalala. Kaya nga Doc, paniniguro ni Selena habang pinipilit ang ngiti.
Bakit pa natin pahihirapan ng matanda? Pirmahan mo na lang yan. Ide-deliver ko ang gamot. Ikaw na lang ang mag-a-approve gaya ng dati. Tahimik ang silid. Samantala, sa mansyon hindi pa rin mapakali si Mara sa kakaibang katahimikan ni Selena. Kaya't pagkarating nito ng hapon, sinadya niyang magtagal sa hallway habang bitbit ang mga nilabhang kurtina. Nasilip niyang pumasok si Selena sa silid nito. Bitbit ang parehong brown envelope. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito nang wala na yon sa kamay. Sinundan ni Mara ang kanyang instinct habang nasa kusina si Selena at nag-aalmusal ng tinapay at juice. Marahan siyang pumanhik at tinungo ang silid nito. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Wala sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Tiningnan niya ang ibabaw ng working table ni Selena at doon ay may folder na nakapatong. May mga dokumento at isang yellow pad na may nakasulat na Dr. L. Cruz. Urgent update on Neurolex compound. Napalunok si Mara. Neurolex. Iyon ang gamot na nakita niya sa drawer ni Papa. Bago pa man niya matagalan ng basahin, biglang may narinig siyang yabag papalapit. Agad siyang umatras, lumabas ng silid at nagkunwaring nag-aayos ng kurtina sa hallway. Pagdaan ni Selena, napatingin ito sa kanya. Bakit nandito ka? Inaayos ko lang po yung laylayan ng kurtina. Ma'am, magalang niyang sagot. Hindi mo trabaho yan. Baka gusto mong palitan si Manang Linda. Sarkastiko ang sagot nito bago pumasok sa kwarto. Ngunit sa halip na kabahan, lalong tumibay ang kutob ni Mara. Ano ang koneksyon ni Selena kay Dr. Cruz? At bakit tila palihim ang lahat ng galaw niya tuwing may kinalaman sa gamot ni Papa? Kinagabihan, habang naghuhugas ng tasa sa kusina, narinig niya ang bulungan ni Manang Linda at Lolo Ben. Si Selena, mula nang siyang nag-asikaso kay Doc, parang ang bilis lumala ni Don Julian. Sabi ni Manang Linda, hindi mo ba napapansin? Bihira na ring dumalaw si Doc. Parang ayaw niya na ring makialam. Dagdag pa ni Lolo Ben, may mga usap-usapan na drug-induced daw ang sitwasyon ng Don. Nag-iingat na lang ako sa pagsasalita. Tumigil si Mara sa paghuhugas. Tahimik siyang nakinig. At sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang malupit na plano at isang doktor na tila kasabwat. Ang katotohanan ay hindi na lang nasa gamot, nasa mga order at instruction na ibinibigay ni Selena. Makalipas ang ilang araw, mula nang malaman ni Mara ang koneksyon ni Selena kay Dr. Cruz, mas naging maingat at mapanuri na siya sa bawat galaw sa loob ng mansyon. Tahimik siyang nagmamasid, nakikinig, at halos hindi na lumabas ng bahay maliban kung inuutusan. Napansin niyang tuwing hapon, eksaktong 3:00, si Selena mismo ang nagdadala ng juice kay Don Julian. Isang gawain na hindi ipinapagawa sa kahit kaninong kasambahay o nurse. Kapag tinatanong ng mga kasamahan kung bakit hindi pinapasa sa iba, simpleng sagot lang ang ibinibigay nito. Gusto ko lang siyang maalagaan. Ngunit sa mata ni Mara, hindi iyon simpleng malasakit. Sa kanyang obserbasyon, tuwing siya'y nagkukusa na tumulong sa pag-aasikaso kay Don Julian, may pagbabantay agad si Selena. Parang may tinatago at ayaw nitong mapansin. Isang hapon, matapos niyang linisin ang beranda, napansin niyang muling pumasok si Selena sa kusina at nagsara ng pinto. Naisip ni Mara na baka iyon na ang oras para ihanda na naman ang juice ni Don Julian. Sinadya niyang magtagal sa likod ng hallway kung saan may maliit na siwang na tanaw ang loob ng kusina mula sa isang nakabukas na bentilador sa itaas ng pader. Tama nga siya. Nakasuot si Selena ng gloves habang marahang binubuksan ang isang maliit na kahon ng gamot. Kinuha nito ang isang kapsula. Hinati nito at itinapon ang kalahating laman ng pinulbos na kapsula sa baso ng juice. Mabilis ang kilos. Sanay. Parang ilang ulit nang ginawa. Hindi makapaniwala si Mara sa nasaksihan. Anong nilalagay niya? At bakit siya mismo ang gumagawa nito ng palihim? Mabilis siyang kinuha ang kanyang lumang cellphone sa bulsa ng apron. Maingat. Halos hindi humihinga.
Inon niya ito at sinimulang i-record mula sa siwang. Kitang-kita sa video ang ginawa ni Selena. Ang pagbukas ng kapsula, ang pagkalat ng pulbo sa loob ng juice, at ang mabilis na paghahalo nito gamit ang silver spoon. Pagkatapos, nilagay nito ang baso sa tray at lumabas ng kusina na tila walang nangyari. Pagkalabas ni Selena, dali-daling umalis si Mara sa likuran ng hallway at nagtungo sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood muli ang video. Malinaw ang kuha. Hindi man rinig ang mga salita, malinaw ang aksyon. Ito na ang simula ng katotohanan. Gusto na sana niyang ibahagi agad ang video kay Manang Linda, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang delikado pa. Kung may kasabwat si Selena, kahit ang pinagkakatiwalaan niyang tao ay pwedeng maging bulag o biktima rin. Kinabukasan, sinadya niyang sumabay sa pagdadala ng gamot kay Don Julian. Ako na po, ma'am. Ako na po ang magdadala ng juice ni Don Julian. Ngunit agad siyang tinapunan ng malamig na tingin ni Selena. Hindi, ako na. Nakasanayan ko na ito. Huwag ka nang makialam. Hindi na siya kumibo, ngunit mas lalo lamang tumibay ang kanyang hinala. Pagkatapos ng ilang minuto, sinundan niya si Selena patungo sa silid ng ama. Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niyang pinainom nito ng juice ang matanda. Si Don Julian, gaya ng dati, ay tahimik lang. Walang reaksyon, walang pagtanggi. Pag-alis ni Selena sa silid, si Mara naman ang pumasok. Papa, mahinang tawag niya. May nilalagay si Selena sa iniinom niyo. Hindi ko pa po alam kung ano yon. Pero hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Hindi gumalaw si Don Julian. Ngunit pagtingin ni Mara sa mga mata nito, ay may bahid ng luha. Tila naririnig siya. Hindi ako pwedeng basta maglabas ng video nang walang kasamang patunay kung ano ang laman ng kapsula. Kailangan kong ipa-analyze ito. Kinagabihan, muling naglinis si Mara sa kusina. Nakita niya ang basurahan kung saan itinapon ni Selena ang balat ng kapsula. Maingat niyang kinuha ito gamit ang tissue at ibinalot sa plastic. Hindi niya alam kung paano ito dadalhin sa laboratorio, pero alam niyang may paraan. Pagdating sa kanyang silid, itinago niya ang balat ng kapsula sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Kinuha niyang muli ang cellphone at pinanood ang video sa ikalawang beses, ikatlo at ikaapat. Hindi na ito basta hinala. Hindi ito simpleng kutob. Ito ay ebidensya. Kailangan na lang ng tamang panahon at ng kakamping mapagkakatiwalaan. Hindi ko pa alam kung paano ko mailalabas ang katotohanan. Bulong niya sa sarili. Pero isa lang ang sigurado ako. May sabuwatan at kailangan kong iligtas si Papa bago pa mahuli ang lahat. Isang tahimik na hapon, habang abalang karamihan sa paghahanda ng dinner party na ipinatatawag ni Selena, sinamantala ni Mara ang pagkakataon upang linisin ang opisina ni Don Julian. Hindi na rin kasi ito madalas gamitin, simula nang makonfine ang matanda sa kanyang kwarto. Linisin mo na lang daw yung office, Mara. Sabi ni Manang Linda, pinabayaan na yan. Sayang naman ang alikabok. Bit-bit ang basahan. Feather duster at maliit na balde ng tubig. Pumasok si Mara sa loob ng opisina na puno ng lumang kasangkapan, aklat at mga frame ng dating tagumpay ni Don Julian, mga parangal, business awards at isang portrait nilang tatlo. Si Don Julian, ang kanyang yumaong asawa, Elisa, at siya bilang batang babae. Tumigil si Mara sa harap ng portrait. Bata pa siya noon nang kuhanan yon. Nakangiti siyang nakaupo sa gitna ng sofa, yakap-yakap ng kanyang ama at ina. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, ang yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahalan. Napalunok siya. Mula nang bata siya, iyon na ang pangarap niyang balikan, ngunit tila matagal nang nawala at pinalitan ng kapangyarihan at kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pag-alis ng alikabok sa mga shelf. Isa-isang pinunasan ang mga libro at lamesa. Ngunit habang nililinis ang isang lumang aparador,
Napansin niyang may maliit na drawer na tila hindi na nabubuksan ng matagal. Kinalikot niya ito at bahagyang gumamit ng kutsilyo para maangat ang lock. Sa kanyang gulat, bumukas ito. Sa loob ay may nakaipit na puting sobre. May lumang papel sa loob. Para kay Ernesto, ang nakasulat sa harap ng sobre at sulat kamay na pamilyar kay Mara. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang nilalaman. Ito ang sulat ni Elisa, ang kanyang ina. Minamahal kong Julian, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Hindi ko alam kung kailan mo ito mabubuksan, pero isinusulat ko ito upang iwan sa iyo ang aking huling hiling, na sana'y maalala mo si Mara, bunga ng ating pagmamahalan, at siya lamang ang nararapat na humawak sa lahat ng ating pinaghirapan. Wala akong tiwala sa iba. Hindi ko rin alam kung paano mo pangangalagaan ang anak natin kapag nawala na ako. Pero kung darating ang araw na siya'y bumalik at nasa harap mo na, huwag mo siyang ituring na iba. Siya ang tanging tagapagmana. Siya ang puso ng lahat ng ito. Mahal kita. At higit sa lahat, mahal ko ang anak natin, Mara. Napaupo si Mara sa sahig. Nanginginig ang kamay. Hawak niya ang sulat na tila binigyan siya ng panibagong hininga. Ilang taon na ang lumipas mula nang mawalan siya ng ina. At ngayon, tila naririnig niya uli ang tinig nito sa kanyang puso. Mama, ikaw nga ito. Muling binalikan ng kanyang isipan ang mga gabi ng pagtatanong kung bakit siya iniwan sa labas ng mansyon, kung bakit nawala ang koneksyon sa kanyang ama, at kung bakit kailangang pumasok siyang muli sa bahay na ito bilang isang yaya. Ngayon, malinaw sa kanya, hindi siya itinakwil ng kanyang ina, hindi siya sinadyang alisin sa pamilya, inilaban siya hanggang sa huli. Tumayo siya at muling tiningnan ang larawan nilang tatlo. Pinunasan niya ito ng maayos at sa kanyang puso, tila naramdaman niya ang bisig ng ina na yumakap sa kanya. Tumingin siya sa bintana ng opisina. Mula roon, kita ang buong bakuran, ang mga bisitang nagsisimulang dumating, at si Selena na abalang-abala sa pagtanggap sa mga panauhin. Wala itong kaalam-alam sa lihim na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ito na ang simula. Maingat niyang ibinalik ang sulat sa sobre at itinago ito sa ilalim ng kanyang apron. Hindi pa ito ang tamang oras upang ilabas ito, ngunit sigurado na siya sa isa. Siya ang tunay na tagapagmana ng Grand Alcantara Estates. Hindi na siya nagdududa. Hindi na siya takot. Ngayon, hindi na lang siya basta yaya. Isa na siyang anak na muling tumindig para sa kanyang karapatan. Kinabukasan, naging mas mapanuri si Selena. Lahat ng galaw ni Mara, tila sinusundan, sinisita at kinukwestiyon. Isang umaga, habang nagwawalis si Mara sa tapat ng silid ni Don Julian, lumapit si Selena. Anong ginagawa mo dyan? Singhal nito. Tigilan mo nga yan. Ang arte mong magwalis. Tinatamad ako makita ka rito araw-araw. Wala ka ng silbi. Bumaba ka na sa kusina. Mas bagay ka roon. Tahimik lang si Mara. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti nang kinukutuban si Selena. Pagkababa niya, tinawag siya ni Manang Linda. Mara, hinahanap ka ni Ma'am Selena sa opisina raw niya. Ngayon din. Napalunok si Mara. Alam niyang hindi iyan simpleng utos lang. May hangin ng panganib. Pagdating sa opisina ni Selena, sinalubong siya ng malamig na tingin. Alam mo, matagal na ako nagdududa sa'yo. Parang masyado kang interesado sa mga bagay na hindi mo naman sakop. Yaya ka lang, hindi ba? Opo, ma'am, sagot ni Mara. Pero bakit parang lagi kang nasa paligid kapag may nangyayari? At para bang mas alam mo pa ang dapat na gamot ni Don Julian kaysa sa mismong doktor? Matalimang tingin ni Selena. May natanggap akong tawag. May nagsumbong na ilang gamit sa opisina ang nagalaw. At may naglakas loob na umuulat na baka may kinuha kang sulat. Yung drawer ng dati niyang study, ikaw lang naman ang inutusan ko roon, hindi ba? Naramdaman ni Mara ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ma'am, wala po akong kinuha. Naglinis lang po ako.
gaya ng utos ninyo. Lumapit si Selena. Wala kang karapatang pakialaman ang kahit ano dito. Hindi ka parte ng pamilya. Kaya ngayon, pinatititiwalag na kita sa trabaho mo. Malinis pa ang pangalan mo. Umalis ka na habang hindi pa ako nagpapatawag ng pulis. Naglakad siyang palabas ng opisina, ngunit pagdating niya sa foyer, isang pamilyar na tinig ang pumigil sa kanya. Sandali lang! Selena, bakit mo pinapaalis si Mara? Si Lolo Ben, ang trooper, ay lumapit. Wala kang pakialam, Ben. Kasambahay ka rin lang. Nagmamagaling na ang yaya mo, sagot ni Selena. Hindi ba basta yaya si Mara? Mahinang sabi ng matanda. Hindi mo siya pwedeng basta paalisin. Nagpanting ang tenga ni Selena. At bakit hindi? Wala naman siyang koneksyon sa pamilyang to. Tahimik si Lolo Ben. Tumingin ito kay Mara, saka marahang lumapit. Iha, bulong nito. Alam ko kung sino ka. Napatingin si Mara sa matanda, gulat na gulat. Papaano niyo po nalaman? Matagal na akong may alam, pero hinintay ko lang na ikaw ang lumapit. Noon pa man, kilala na kita. Ikaw ang anak ni Don Julian. Ikaw ang batang iniwan para mailigtas sa mga taong gustong magkamal ng yaman niya. Ben, tumigil ka. Sigaw ni Selena. Wala kang karapatang mag-imbento ng istorya. Huwag mong tawaging imbentong katotohanan. Sagot naman ng matanda. Alam mo ang totoo, Selena. Takot ka lang na mabunyag na hindi ikaw ang karapat-dapat sa posisyong kinatatayuan mo ngayon. Biglang natahimik ang buong paligid. Huminga ng malalim si Mara. Naramdaman niya ang lakas ng loob na unti-unting nabubuo. Hindi pa ito ang oras para ilabas ang lahat, pero alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi po ako aalis, mahinahong sabi ni Mara kay Selena. Hanggat hindi ko po nakikitang maayos ang kalagayan ni Don Julian, mananatili po ako. Hindi sumagot si Selena, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang galit. Alam niyang unti-unti nang lumalapit sa kanya ang panganib. At si Mara, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi na yaya na tahimik. Isa na siyang banta sa mundo ng kasinungalingang inaalagaan ni Selena. Kinabukasan ng tensyosong pagtatalo sa foyer, tahimik si Mara habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng mansyon. Sa kanyang kandungan, hawak pa rin niya ang sulat mula sa kanyang ina. At sa kanyang cellphone ay nakasave ang video ni Selena habang may isinasalin sa juice ng kanyang ama. Malinaw sa kanya na hindi na siya ligtas. At sa bawat galaw niya ngayon, nararamdaman niyang sinusundan siya ng mga mata ni Selena. Kung hindi ako kikilos, baka hindi na ako makaabot sa wakas ng laban na to, bulong niya sa sarili. Ilang sandali pa, lumapit si Manang Linda. Iha, may bisita kang naghihintay sa study. Galing daw sa law office ni na Don Julian. Ang pangalan niya ay Attorney Sofia. Ako pong hinahanap. Napakunot ang noo ni Mara. Oo, gusto ka raw makausap ng personal. Agad na kinabahan si Mara. Hindi niya kilala ng personal ang abogada ng pamilya. Ngunit kung may kinalaman ito sa legal na usapin ni Don Julian, baka ito na ang oportunidad na matagal niyang hinihintay. Dahan-dahan siyang pumasok sa study. Sa loob, isang babaeng nasa mid-40s ang maayos na nakaupo sa lumang leather chair. Elegante ang kilos at may suot na simpleng blazer at pantalon. Tumayo ito agad nang makita si Mara. Miss Mara, ako si Attorney Sofia Reyes. Isa ako sa mga tagapangalaga ng mga legal na dokumento ng pamilya Alcantara. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Mara at naupo sa tapat nito. Ano pong kailangan niyo sa akin? Napag-alaman kong ikaw ang bagong nag-aalaga kay Don Julian, panimula ng abogada. At may kaganapan ka makailan na nagtulak sa akin upang personal na bumisita. May mga impormasyon akong nais kumpirmahin at may gusto rin akong ipaalam. Pero bago ako magsalita, nais ko lang tanungin. Handa ka bang magsabi ng totoo sa akin, Miss Mara? Bahagyang nag-alinlangan si Mara. Depende po kung kaninong panig kayo. Makatarungan, sagot ni Attorney Sofia. Wala akong pinapanigan kundi ang batas.
at kung ano ang tunay. Napabuntong hininga si Mara. Sa totoo lang po, hindi ko na rin alam kung sinong mapagkakatiwalaan ko. Marami na pong nangyari. May nahanap akong sulat mula sa aking ina. May hawak na ebidensya sa kung anong nilalagay ni Selena sa juice ng aking ama. Alam kong delikado na ako rito, pero hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nailigtas. Hindi agad sumagot si Attorney Sofia. Maya-maya, dahan-dahan itong binuksan ng folder at inilabas ang isang photocopy ng testamento. Nais kong ipakita ito sa iyo. Isang bahagi ng orihinal na dokumento. Noong ipasa ito ni Don Julian, wala pang pagbabago sa tagapagmana. Ikaw ang nakasaad dito. Namilog ang mata ni Mara. Paano niyo po nalaman? Matagal ko nang iniingatan ang dokumentong ito, pero ilang taon na rin mula nang huli kong makausap ang Don. Sa loob-loob ko, naghihintay lang ako ng senyales kung kailan ako muling kikilos. At heto ka na. Tumayo si Attorney Sofia. Inabot nito ang kanyang calling card. Kapag dumating na ang araw na kailangan mong ipaglaban ang pangalan mo o ang pangalan ng ama mo, tawagan mo ako. Ang buong Grand Alcantara Estates ay abala sa paghahanda para sa isa na namang charity event na inorganisa ni Selena, isang klase na okasyon kung saan imbitado ang mga kaibigan niya sa social circle at ilang board members ng kumpanya. Ang huling bahagi ng event ay isang malaking family portrait. Si Mara ay kasama sa food and service team, ngunit naroon siya sa bawat anggulo ng mansyon, sinusulyapan ng bawat kilos ni Selena. Final setup na po tayo for the group photo, sabi ng photographer. Good. Si Don Julian, ready na ba? Make sure his hair looks decent kahit nasa wheelchair siya. Sagot ni Selena. Lumapit si Mara para dalhan ng inumin ang mga bisita. Habang nilalapag niya ang juice sa gilid ng buffet table, tinapik siya ni Manang Linda. Mara, pwede ka raw tumulong hawakan yung payong para kay Don Julian habang kinukuhanan ng litrato. Ayaw ni Selena na masikatan ng araw si Don. Tumango si Mara. Sige po, Manang. Naglakad siya papunta sa garden kung saan nakaset up ang stage. Naroon na ang ilang miyembro ng pamilya, nakaupo, nakapila. Pumasok si Mara mula sa gilid, dala ang payong, habang inaayos ang wheelchair ni Don Julian. Nasa tabi lang niya ang matanda, pilit iniwasang mapansin. Ngunit bigla siyang nakita ni Selena. Hoy, bakit andyan niyang yaya? Bakit siya kasama sa photoset? Bulyaw nito. Rinig ng lahat ang naroon. Nagkatinginan ng mga bisita. Nag-freeze ang photographer. Alisin niyo nga yan. Yaya lang yan. Huwag mo siyang isama sa family photo. Sabay turo ni Selena kay Mara. Na tila isang basurang nakasingit sa pagdiriwang. Tumayo ang assistant photographer at mahinang lumapit kay Mara. Pasensya na po, miss. Baka po pwedeng dito muna kayo sa gilid. Tahimik lamang si Mara. Hindi siya umimik, hindi siya lumaban. Dahan-dahan siyang umalis sa pwesto. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang pagsasalita ng mismong photographer. Ma'am Selena, nag-aalangan na boses nito. Bago tayo mag-shoot, may update lang po mula sa production. We've been informed by the PR office na may bagong instruction from the board. Napakunot ang noo ni Selena. Ano na namang update yan? Ipinapaalam po ng board representative na kailangan na pong maisama sa official family photo si Miss Mara Alcantara. Dahil siya raw po ang tunay na anak ng may-ari ng Grand Alcantara Estates. Parang may bombang sumabog sa gitna ng garden. Nanlaki ang mata ng lahat. Napalingon ng mga bisita kay Mara na ngayon ay tila natigilan sa kinatatayuan. Ang ibang mga kamag-anak ay napapaha sa gulat. Ang ibang kasambahay ay natigil sa paghakot ng tray. Hindi makapagsalita si Selena. Nabitiwan nito ang hawak na script at halos hindi na makahinga. Ano? Anong sinabi mo? Pautal na tanong nito sa photographer. Ipinadala po sa amin ang impormasyon ng legal team. Sagot nito habang inabot ang email printout. May kopya po ng testamento. Nakanote po sa listahan ng anak sa unang asawa ni Don Julian, ang tanging legitimate family heir at dapat ay naroroon sa official photo.
Napatingin si Mara kay Selena. Tahimik lang siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may liwanag ng paninindigan. Biglang lumapit ang isang matandang board member, si Ginoong Alva, at lumapit kay Mara. Iha, ikaw ba si Mara Alcantara? Opo? Mahinang tugon niya. Matagal ka na naming hinahanap. Wika nito, sabay abot ng kamay. Pasensya na kung hindi namin agad nalaman, pero panahon na para lumabas ka sa anino. Halika. Hinawakan siya ng matanda sa braso at dinala pabalik sa harapan ng stage. Tiningnan siya ng photographer. Ma'am Mara, please po, dito po kayo sa gitna. Sa tabi ni Don Julian. Hindi gumagalaw si Selena, parang estatwa na hindi makapaniwala. Sa loob ng ilang minuto, ayos na ulit ang set. Okay everyone, 3, 2, 1, click! Sa gitna ng larawan, makikita si Don Julian sa wheelchair. Sa kanyang kaliwa, si Mara. Nakangiti, hindi na bilang yaya kundi bilang anak. At sa kanan, si Selena, nakangiti rin, pero pilit, malamig, at durog ang pride. Maaga pa lang, gising na si Mara. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang reaksyon ni Selena sa family photo kahapon. Ang pamumutla, ang pagkapahiya, ang mga bulungan ng mga bisita. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang totoo, ito pa lamang ang simula. Hawak niya ngayon ang cellphone na ginamit niya para kunin ang video ni Selena habang nilalagyan ng kung anong likido ang juice ni Don Julian. Ilang ulit niya itong pinanood. Tiniyak na malinaw ang mukha, malinaw ang galaw ng kamay, at higit sa lahat, maririnig ang boses ni Selena. Huwag ka na masyadong magising, Don. Mas masarap kang alagaan pag tahimik ka. Isa yung bulong, pero sapat para makilala ang tinig. Tumawag si Mara kay Attorney Sofia. Attorney, kailangan ko pong makausap si Dr. Cruz, pero gusto ko pong may saksi. May ebidensya ako. Seryosong wika niya. Kinabukasan, ipinatawag ni Attorney Sofia si Dr. Cruz sa mansyon sa parehong araw ng board meeting. Nasa malaking conference room ang mga board members, ang abogada, at ilan sa mga senior staff ng Grand Alcantara Estates. Kasama rin si Lolo Ben, ang naninindigang kakampi ni Mara. Dumating si Dr. Cruz, suot ang kanyang lab coat, at tila kampanteng pumasok sa silid. Good morning! Napatawag kayo? Bati niya. Tumango si Mara. Kalmado ang tinig, ngunit buo ang loob. Doc? May gusto po sana akong ipakita. Inilapag niya sa mesa ang cellphone, saka pinindot ang play button. Nagsimulang tumugtog ang video. Sa screen, si Selena, palihim na lumapit sa tray ng inumin. Nagmamadali, lumilingon-lingon. Saka dinukot ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa isang basong may juice. Huwag ka nang masyadong magising, Don. Mas masarap kang alagaan pag tahimik ka. Napatahimik ang buong silid. Sumiklab ang bulungan sa mga board members. Ano to? Sigaw ni Dr. Cruz na tila na bigla. Doc! Sabat ni Attorney Sofia. Pakikumpirma kung anong klaseng substance ang nandoon sa boteng yan. Alam namin, kayo rin ang nagre-reseta ng gamot ni Don Julian. Pawis na pawis si Dr. Cruz. Ito ay maaaring binago ang video. Hindi yan totoo. Doc, sabi ni Mara, totoo po ba o hindi na binago mo ang dosage ng gamot ni Papa ayon sa utos ni Selena? Napatitig si Dr. Cruz kay Mara. Saglit siyang tumahimik at napansin ng lahat ang panginginig ng kanyang kamay. Maya-maya pa, tila nabasag ang kanyang katahimikan. Napabuntong hininga siya. Tumagilid ang kanyang balikat at tuluyang naupo sa silya. Tumungo siya at napapikit. Pinilit niya ako. Mahina niyang sambit. Pinilit niya akong dagdagan ng dosage. Sinabi niyang kailangan para hindi na gumising si Don Julian, para mas mapangalagaan daw. Pero alam kong mali. Alam kong ginagawa niya yon para makontrol ang lahat. May reseta ka bang pinirmahan sa mga pagbabago?
Tanong ni Attorney Sofia. Tumango si Dr. Cruz. Meron. Nasa klinik ko, pero may binago siyang hindi ko alam, ang pampahina. Siya mismo ang naglalagay. Nagkagulo sa silid. Tumayo ang isang board member. Ibig sabihin, ilang buwan nang hindi tamang gamot ang iniinom ni Don Julian? Posible pong mas matagal pa, sagot ni Dr. Cruz. Pero hindi ko inakalang isasabit din ako. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Selena. Suot ang bestidang pula at itim at mukhang handang harapin ang meeting na hindi niya alam ay naging paghuhukom na. Anong ginagawa niyo rito? Ngunit natigil siya nang makita ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sa gitna ng lamesa, nakalapat ang cellphone na nagpe-play ng video. Napatitig siya roon. Napakunot ang noo. At nang mapagtanto niyang iyon ay ang mismong video kung saan siya ang gumagawa ng krimen, nataranta siya. Ah, ano to? Peke yan. Fake yan. Selena, mariing sabi ni Attorney Sofia. Pinanood naming lahat, pati si Dr. Cruz, inamin na ang sabuatan ninyong dalawa. Huwag mo kaming insultuhin sa kasinungalingan mo. Hindi ako. Ngunit natigil si Selena nang makita niyang nakatayo si Mara. Tahimik lang at nakatitig sa kanya. Sa mga mata ni Mara, walang galit kundi lakas. At iyon ang pinakamasakit. Lumapit si Lolo Ben kay Selena. Sabay sabing, matagal ko nang alam na wala kang ibang hangarin, kundi ang sarili mo. Pero ngayon, lumalabas na ang lahat. Tapos na ang palabas mo. Napasigaw si Selena. Hindi ako papayag. Wala kayong karapatang husgahan ako. Ako ang asawa ni Don Julian. Ako ang may karapatan sa lahat ng ito. Selena, kalmadong wika ni Mara, ako man ay hindi naghahangad ng kayamanan, pero hindi ko hahayaang saktan mo si Papa. Natigilan si Selena. Sa unang pagkakataon, parang natauhan siya. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Nurse Daisy. Hingal na hingal. Miss Mara, tawag niya. Ang Ginoo. Gumalaw ang kamay. May tinuturo. Napatayo si Mara at halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Tumindig din agad ang mga board members at napatingin sa kanya si Attorney Sofia. Puntahan natin, wika nito. Mabilis na tumakbo si Mara patungo sa silid ni Don Julian. Nakabukas ang ilaw sa loob at nandoon si Don Julian sa kanyang kama. Dilat ang mga mata at bahagyang gumagalaw ang mga daliri ng kaliwang kamay. Papa, bulong ni Mara, palapit sa kama. Naririnig niyo po ba ako? Mabagal na iginalaw ni Don Julian ang mata at isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Iyon na ang sagot. Nakilala na siya ng ama. Napakapit si Mara sa gilid ng kama at agad na lumuhod. Huwag po kayong mag-alala. Narinig na nila ang video. Nahuli na po si Selena. Ligtas na po kayo. Bigla, gumalaw ang leeg ni Don Julian. Dahan-dahan itong umikot. Tila sinisikap lumingon kay Mara. Isang mahina ngunit matatag na jolt ng katawan na para bang sinasabi, hindi pa tapos. Whiteboard, bilis! Sigaw ni Nurse Daisy. Dali-daling kinuha ng isang tauhan ang maliit na whiteboard at marker. Inalalayan si Don Julian na hawakan ito. Nanginginig pa ang kamay nito. Ngunit buo ang loob. 1, 2, 3 letra. Lahat ay napatitig habang isa-isang lumilitaw ang mga salita. Siya ang asawa. Napahawak si Mara sa dibdib. Nanginginig ang boses niya. Papa, ituloy niyo po. Patuloy sa pagsusulat si Don Julian. Siya ang asawa kong pumatay sa akin. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Mara. Napasigaw si Nurse Daisy. Napasapo sa ulo si Attorney Sofia. Record this, sigaw ng isa sa mga staff. Mabilis na naglabas ng cellphone ang isa at sinimula ng pag-record habang nakasulat sa board ang mga salitang direktang paratang kay Selena. Tumakbo ang isang nurse palabas ng silid. Tatawagan ang mga pulis na nasa labas ng estate na. Ilang minuto lang, naroon na ang 2 opisyal ng barangay kasama ang mga investigador. Pagpasok ng mga opisyal, itinuro ni Attorney Sofia ang whiteboard. May personal declaration po tayo mula mismo kay Don Julian Alcantara.
Isa po itong direct accusation. Ito po ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation para sa attempted murder at serious physical injuries. Sumunod si Don Julian sa sinabi. Muling isinulat, kasabwat si Dr. Cruz. Napatingin ang mga pulis kay Dr. Cruz na naroon pa rin sa hallway. Napaatras ito. Wala akong alam. Sinunod ko lang si Selena. Natakot lang ako. Sigaw niya. Ngunit lumapit ang pulis sa kanya at nagsimulang basahin ang Miranda rights. Si Selena naman, nananatiling nasa conference room. Ngunit sa pagpasok ng pulis, agad itong pinuntahan. Selena Marquez, inaaresto ka sa kasong attempted murder, parricide attempt, at falsification of medical records. May karapatan kang manahimik. Hindi ako papayag. Ako ang asawa niya. Ako ang may karapatan dito. Nagwawala si Selena, ngunit pinigilan na siya ng mga pulis. Lumapit si Mara sa pinto at tumingin sa kanya. Hanggang dito ka na lang, Selena. Wala nang masihigit pa sa totoo. Mariin niyang sabi. Napatingin si Selena sa kanya, puno ng galit at panlulumo. Hindi ka pa rin karapat-dapat. Hindi ka. Pero ako ang anak. Malamig na sagot ni Mara. At ako ang minahal ni Papa hanggang huli. Maagang umaga. Ang mansyon ng Alcantara ay tila naging eksena ng isang pelikula. 2 police patrol car ang nakaparada sa labas at mga investigador mula sa CIDG ang pumasok sa loob. Tahimik ang mga kasambahay habang pinagmamasdan ang pagpasok ng mga awtoridad. Sa unang pagkakataon, may gumalaw na upang itama ang matagal nang inaabuso. Siya po ang primary complainant, sabay turo ni Attorney Sofia kay Mara na nakatayo sa tabi ng wheelchair ng kanyang ama. Nakahawak pa rin si Don Julian sa kanyang maliit na whiteboard kung saan malinaw na nakasulat ang kanyang deklarasyon. Ma'am Selena Marquez, wika ng hepe ng CIDG habang inilahad ang papel, inaaresto kayo sa kasong attempted murder. Hindi ako papayag. Walang katotohanan yan. Akin ang mansyon na to. Akin ang yaman. Sigaw ni Selena. Ngunit naglapit ang 2 alagad ng batas at marahan siyang tinayo sa upuan. Nang makita ni Selena si Mara sa pintuan, tila doon siya tuluyang napuno ng poot. Ikaw ang salot nito. Kung hindi ka bumalik, hindi mangyayari ito. Tahimik lamang si Mara. Wala na po kayong kapangyarihan, Selena. Tapos na ang pananakot ninyo. Habang ikinakasa ang posas sa kamay ni Dr. Cruz na nagtangkang tumakas, may ilan naman sa mga staff ang lumapit kay Mara. Isa-isa silang nagpakilala at marahang nagsabing, pasensya ka na sa panahong hindi namin pinagtanggol, Miss Mara. Hindi ko kayo sinisisi, tugon niya. Pare-pareho kayong natakot, pero ngayon, may lakas na tayong lahat. Sa sala ng mansyon, habang pinagmamasdan ang paglabas ng 2 dating makapangyarihan sa mansyon, si Lolo Ben ay tahimik na lumapit kay Don Julian, na ngayon ay mas alert na at mulat na. Bossing, ang anak mo, napakatapang, sabi niya. Bahagyang ngumiti si Don Julian at dahan-dahang iginalaw ang kamay. Hinawakan ito ni Mara at pinisil ng mahigpit. Hindi ko po kayo iiwan, Papa. Ilalaban ko hanggang dulo. Tahimik ang buong silid ng opisina ni Don Julian. Doon ginaganap ang isang espesyal na pagpupulong na pinatawag ni Attorney Sofia kasama ang mga senior staff ng kumpanya, ilang kamag-anak at mga tauhan ng mansyon. Ngayon ay oras na para pakinggan ang katotohanan na matagal nang ikinubli. Ngayong malinaw na sa batas ang kakayahan ni Don Julian na magbigay ng pahayag. Panimula ni Attorney Sofia. Nais ko pong basahin ang testamento na isinulat niya bago pa man siya inatake ng stroke. Tumango si Don Julian mula sa kanyang wheelchair. Habang marahang humawak sa kamay ni Mara na nakaupo sa tabi niya, kinuha ni Attorney Sofia ang makapal na sobre. Binuksan niya ito sa harap ng lahat at inilabas ang dokumento na may pirma ni Don Julian at 3 saksi. Testamento ng kayamanan ari-arian at bahagi ng negosyo ng Alcantara Group. Aniya, habang binabasa.
Ipinababatid ko ang lahat ng aking karapatan at bahagi, kasama ang Grand Alcantara Estates, ang kumpanya, mga sasakyan, investments, sa aking anak na si Mara Rodriguez Alcantara. Siya ang anak kong hindi kailanman humingi, pero siya ang karapat-dapat. Patuloy pa ni Attorney Sofia sa pagbasa ng nakasulat. Mula sa pagkabata, siya na ang nagpamalas ng tunay na malasakit, disiplina at dignidad. Hindi kayamanan ang habol niya, kundi ang aking kaligtasan at dangal. Napahawak si Mara sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang linyang yon. Tumulo ang luha sa mata ni Don Julian habang iniabot kay Mara ang isa pang maliit na sobre. Nakasulat sa harap nito, "Para sa iyo, anak ko." Binuksan ito ni Mara. Isang sulat kamay na liham. "Anak, kung binabasa mo ito, siguro ay dumadaan ka sa matinding pagsubok. Pero alam kong hindi ka susuko. Pasensya na kung hindi kita naipaglaban noon. Akala ko, kaya kitang protektahan sa pamamagitan ng pagtago sa iyo. Pero nagkamali ako. Dapat ay pinaglaban kita bilang anak at tagapagmana ko. Ngayon, binibigay ko sa iyo ang lahat ng karapatang matagal mo nang pinagkaitan. Hindi lamang para sa yaman, kundi para sa pangalan nating dalawa." "Papa," lumuha si Mara. "Maraming salamat." Tumango si Don Julian, saka muling sinulat sa maliit na whiteboard. "Ipagpatuloy mo ang Alcantara, pero huwag mong kalimutan ang puso mo." Makalipas ang 1 taon, ang Grand Alcantara Estates ay hindi na katulad ng dati. Pinalitan ni Mara ang ilang patakaran sa bahay. Pantay-pantay na trato, mas mataas na sahod para sa mga kasambahay, at mga scholarship para sa mga anak nila. Si Don Julian, bagamat naka-wheelchair pa rin, ay masigla at masaya. Kaya niya nang magsalita ng ilang salita, at araw-araw ay may therapy sa ilalim ng araw. Si Mara ang palaging nasa tabi niya, hindi na bilang yaya, kundi bilang anak na muling tinanggap at minahal. Sa ikalawang palapag ng Grand Alcantara Mansion, abala si Mara sa paglilinis ng lumang attic. Sa kabila ng tagumpay, nanatili pa rin ang puwang sa puso niya. Ang puwang na iniwan ng isang mahalagang taong hindi na muling nagpakita. Ang kanyang ina, si Elisa. Habang binubuklat ang mga kahon ng papeles, may isang lumang kahon na natabunan sa pinakasulok ng shelf. Nang buksan niya ito, bumagsak ang ilang sulat, larawan, at isang dilaw na diaryo. Agad siyang napaluhod para pulutin ito. Sa front page ng lumang clipping ay isang headline na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. "Babae na wala ng alaala matapos ang sunog. Wala pang pamilyang kumukuha." May kasama itong larawan, isang babae na may sugat sa noo, blangko ang tingin, at tila may lungkot sa mga mata. Hindi pwedeng hindi," bulong niya. "Mama." Agad siyang lumapit sa isang desk at binasa pa ang buong artikulo. Ayon sa ulat, isang babayang natagpo ang sugatan matapos ang sunog sa isang lumang bahay sa probinsya. Dinala ito sa isang ospital, ngunit nawalan ng memorya. Tinatawag lamang itong alingmila ng mga nurse sa lugar. "Lolo Ben, pa-drive po ako. May pupuntahan po tayo." Napunta siya sa isang liblib na ospital sa isang lalawigan. Matagal na siyang pasyente dito. Tinatawag naming Aling Mila. Tahimik lang po siya. Mahilig magpinta, pero hanggang ngayon po, hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala. Sabi ng nurse sa information desk. Nang ipasok siya sa isang maliit na silid ng pasyente, bumungad sa kanya ang mga papel na puno ng guhit. Mga batang babae na may hawak na bulaklak. Isang malaking mansyon sa likod. At doon sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang babaeng puti ang buhok, nakaputing duster at may hawak na lapis. Maingat siyang naguguhit ng isang mukha. Nang lumapit si Mara, bigla siyang natigilan. Ang ginuguhit ng babae ay mukha niya. "Mama!" Mahina niyang usal. Lumuhod si Mara sa harapan ng kanyang ina at maingat na hinawakan ang kamay nito. Mainit pa rin. Buhay.
Ako to, Ma. Si Mara. Nanginginig ang boses niya. Anak mo. Tumulo ang luha ni Mara. Iniwan mo ako. Akala ko, wala ka na. Pero pinatawad kita noon pa. Hinanap kita araw-araw sa alaala ko. Tahimik pa rin si Aling Mila. Ngunit nang idikit ni Mara ang palad niya sa pisngi ng babae, bigla itong napapikit. Tila may alon ng emosyon ang bumalot sa paligid. Tumulo rin ang luha mula sa mata ng babae. At sa mahina at nanginginig na tinig, Mara, anak. Nagkayakap silang dalawa. Walang salita ang kayang ipinta ang damdamin ng muling pagkakakilala. Makalipas ang ilang linggo sa Grand Alcantara Mansion, isang bagong pinta ang sinasabit sa dingding ng gallery room. Ito ay likha ni Aling Mila, isang larawan ng isang batang si Mara na may hawak na bulaklak at isang kamay ng ina na abot-abot sa kanya. Tumayo sa harap nito si Don Julian, ngayon ay mas malakas na, habang si Mara ay nakatayo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Buo nang muli ang kanilang pamilya. Kahit hindi naging perpekto ang landas, ang pamilya ay hindi nawawala. Minsan lang, nawawala sa alaala. Iyon ang sinulat ni Aling Mila sa gilid ng obra. Pamilya ay hindi sa dugo lamang sinusukat, kundi sa puso. Ngayon, wala nang yaya. Wala nang anak na tago. Walang nanay na nawawala. Ang mayroon na lang ay ang katotohanan at ang pagmamahal. Kahit pa magkahiwalay ng panahon, ay laging makakahanap ng daan pabalik.